Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media na hatid sa inyo ni Madam Chika. Isang kontrobersyal na insidenteng naganap ngayong araw sa Senado ng Pilipinas matapos magtulungan ng ilang mga mambabatas upang ipahayag ang kanilang saloobin tungkol sa isang mainit na issue. Sa gitna ng mga maiinit diskusyon, si Franz Castro, isang miyembro ng Makabayan Bloc, ay nabaon sa kahiyan matapos patumbahin ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang mga pahayag nito hinggil sa issue ng human rights at mga aksyon ng gobyerno. Ayon sa mga saksi, nagsimulang palitan ng matitinding salita na magbigay ng pahayag si Castro hinggil sa umunay hindi makatarungang mga hakbang ng administrasyon sa mga human rights violations. Hindi nagtagal nakatanggap siya ng matinding sagot mula kay Senator Bato, isang dating general ng Philippine National Police, na naging mas mainit ang tono habang pinapalabas sa mga depensa ng gobyerno hinggil sa mga akusasyon. Hindi pinalampas ni Senator Bato de la Rosa ang pagkakataon upang ipaliwanag ang mga hakbang ng gobyerno sa pagpapalakas ng seguridad at ang mga pangangailangan ng pagpapairal ng batas. Ayon kay De La Rosa, ang mga kasong sinasabi ni Castro ay pawang walang batayan at ililihis lamang ang atensyon mula sa mga tunay na issue ng bansa tulad ng terorismo at iba pang mabanta sa seguridad. Inipinahayag pa ni Bato na si Castro at ang ibang miyembro ng Makabayan Bloc ay tila hindi nauunawaan ang hirap ng mga pinagdadaanan ng mga ahensya ng gobyerno sa paglaban ng krimen at terorismo. Pinagbulaanan ni Bato ang mga akusasyon ng mga aktivista at giniit na ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ay para sa kapakanan ng nakakarami. Sa kabilang banda, nagbigay ng pahayag si Franz Castro matapos ang mainit na debate kung saan tinawag niyang nakakahiya ang mga pahayag ni Bato at iginiit ng mga paglabag na karapatan pantao at hindi dapat ipaliwanag bilang bahagi ng laban kontra krimen. Ayon kay Castro, ito ay isang malupit na taktika upang takpan ng mga isyu na tunay nakakaapekto sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Dahil dito, ang insidente sa Senado ay nagdulot ng tensyon hindi lamang sa mga miyembro ng Kongreso kundi pati na rin sa mga mamamayan na nagbamasid sa mga isyong may kinalaman sa mga human rights. Ang debate ay patuloy din magiging usapin sa mga susunod na araw at maraming aabangan kung ano ang magiging epekto nito sa mga susunod pang hakbangin ng mga mambabatas at ng mga administrasyon. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para update ka sa mga bagong balita.